Pormal nang binuksan noong February 23, 2026 ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. At kailangan nating linawin ang mga ito. May conviction na ba? May hatol na ba? Ano ang ibig sabihin nang hindi siya dumalo sa hearing? At ano naman ang legal significance ng mga pahayag ng prosecution at ng victims? Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang confirmed procedural developments, walang haka-haka, walang personal na opinyon, kundi base lamang sa mga opisyal na ulat. Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. And if you want to know more about the ICC case update, continue watching. Nito lamang February 23, 2026, 9 a.m., The Hague time, binuksan ng Courtroom 1 ng International Criminal Court ang Confirmation of Charges hearing. Ang pre-trial Chamber 1 ay binubuo nina Julia Antoinella Motok as the presiding judge, Judge Rainey Adelaide Sophie Alapini Gansu, at Maria del Socorro Flores Leira. Sa kanyang opening remarks, malinaw ang sinabi ni Judge Motok. Ang confirmation of charges hearing ay hindi para magpasya kung ang akusado ay innocent or guilty. Ang papel ng pre-trial chamber ay tukuyin lamang kung mayroong sufficient evidence to establish substantial grounds to believe. Ibig sabihin, hindi pa ito trial, hindi pa ito hatol o judgment. Ito lamang ay isang filtering stage. Kung mako-confirm ang charges, saka pa lamang ito lilipat sa trial chamber. Kung mako-confirm ang charges, ay saka pa lamang malilipat ito sa trial chamber. Hindi personal na dumalo si former President Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation hearing sapagkat siya ay pinayagan na ng ICC. Siya po ay kinatawan ng kanyang lead counsel na si Nicholas Kaufman. Sa gallery, naroon din ang ilang Filipino lawyers na tumutulong sa defense, kabilang na sina Salvador Mejaldea, Salvador Panelo, at Silvestre Bello III. Mahalagang tandaan, ang pag-skip sa appearance ay hindi indikasyon ng guilt o innocence. Ito ay procedural allowance ng hukuman. Ano-ano ba ang mga charges laban kay former President Rodrigo Duterte? Ayon sa binasang dokumento ng prosecution, 3 bilang ng crimes against humanity ang kanyang kinakaharap. Saklaw nito ang 49 incidents, 76 2 attempted, covered period November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ang prosecution ay nag-aakusa na siya ay isang indirect co-perpetrator. Mahalagang linawin, ang terminong indirect co-perpetrator ay isang legal theory of liability sa ilalim ng Rome Statute. Hindi ito final determination kundi bahagi ng aligasyon. Opening statement ng prosecution. Ang deputy prosecutor na si Ma'am Manjayen Yang ay nagsumite ng opening statement kung saan inilahad ang teorya ng prosecution. Sinabi na ang mga insidente ay bahagi umano ng isang widespread and systemic attack. Ipinahayag na ang mga charged incidents ay bahagi lamang umano ng mas malawak na pangyayari. Binanggit din niya na ang prosecution ay magre-rely sa insider witnesses, government policies, reports, public statements. Ngunit muli, ito ay mga aligasyon na kailangan pang patunayan by following a legal standard. Partisipasyon ng mga biktima.
Ang 539 victims ay may legal representation sa ICC proceedings. Isa po sa kanilang kinatawan ay si Joel Butuyan. Sa kanyang pahayag, hiniling niya sa ICC judges na ikumpirma na ang mga charges laban kay former President Rodrigo Duterte. At nagpahayag din siya ng kanyang pagkadismaya dahil hindi personal na dumalo si FPRRD. Ngunit tandaan, ang confirmation decision ay hindi ibabase sa emosyonal na pahayag. Ito ay ibabase sa ebidensya at legal standard. Let's talk about presumption of innocence. Ito ay pinakamahalagang prinsipyo. Sa ilalim ng Rome Statute, presumed innocent ang akusado. Ang burden of proof ay nasa office of the prosecutor at sa trial, ang standard ay beyond reasonable doubt. Pero sa confirmation stage naman, mas mababa ang threshold. Substantial grounds to believe. Again, hindi pa po ito conviction. Hindi pa ito conviction level proof. Ano naman kaya ang mga posible pang magaganap na pangyayari? Ano na ang susunod? Pagkatapos ng hearing, may hanggang 60 days ang pre-trial chamber para maglabas ng written decision. Tatlong posibilidad. Una, confirm all or some charges. At ito ay lilipat sa trial chamber. Pangalawa, decline confirmation. Hihinto ang kaso. At pangatlo, adjourn and request additional evidence. Babawiin sa prosecution para magdagdag o mag-amyenda. Ano nga ba ang ibig sabihin ng stage na ito? Ang confirmation of charges ay isang judicial safeguard laban sa weak cases. Ito ay isang screening mechanism bago ang full trial. At ito ay proteksyon din sa mga karapatan ng akusado. Hindi pa ito ang venue para mapagdesisyonan na ang isang akusado ay tunay nga na criminally liable. Sa puntong ito, may formal charges na binasa, may prosecution evidence na inilatag, at may defense representation. May victim participation, pero wala pang ruling. Ang kaso ay nasa preliminary judicial evaluation stage pa lamang. Mga kababayan, anuman ang ating paniniwala, paninindigan o political affiliation, ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa isang tao o isang administrasyon. Ito ay tungkol sa kung paano natin pinahahalagahan ang buhay, dignidad at ang rule of law. Ang hustisya ay hindi dapat nakaangkla sa emosyon, galit o blind loyalty. Ang hustisya po ay dapat nakaangkla sa katotohanan at ebidensya. Sa panahon ng malalakas na opinyon at hati-hating pananaw, ang pinakamahalagang tungkulin natin bilang mamamayan ay maging mapagmatyag, maalam at responsable sa paghusga. Ang proseso sa ICC, tulad ng anumang hukuman, ay may sariling mekanismo at pamantayan. Hindi ito paligsahan ng popularidad, hindi rin ito labanan ng propaganda. Ito po ay pagsusuri ng ebidensya sa ilalim ng itinakdang legal standard. Kaya mahalagang maunawaan natin ang paghihintay sa proseso ay hindi kahinaan, ito ay paggalang sa batas. Ang pagiging mahinahon ay hindi kawalan ng paninindigan, ito ay tanda ng maturity ng isang bansa na naniniwala sa due process. Sa gitna po ng lahat ng ito ay huwag nating kalimutan ang mga biktima, ang mga pamilya at maging ang karapatan ng akusado. Ang tunay na hustisya ay hindi pumipili ng kampo. Pinapakinggan nito ang lahat ng panig. Pinoprotektahan nito ang karapatan ng bawat tao, biktima man o inaakusahan. Kung nais nating maging makatarungan ang lipunan, kailangan nating panindigan ang parehong prinsipyo para sa lahat. Presumption of innocence,
fair trial, at accountability kapag napatunayan. At higit sa lahat, ipagdasal natin na ang katotohanan ang manaig. Hindi politika, hindi takot, hindi impluwensya, at hindi galit. Kung may sala man, dapat may pananagutan. Kung walang sapat na ebidensya, dapat igalang ang resulta. Ang hustisya ay hindi dapat maging instrumento ng paghiganti o pagsamba sa personalidad. Ito ay dapat magsilbing gabay patungo sa mas matatag at mas makatarungang Pilipinas. Ngayon naman ay gusto kong marinig ang inyong boses. Sa tingin ba ninyo ay sapat ang ebidensyang inilatag ng prosecution para makumpirma ang charges laban kay former President Rodrigo Duterte? O sa palagay ninyo ay mahihirapan ang prosecution na maabot ang legal threshold? Ano ang pinakamahalagang prinsipyo para sa inyo sa kasong ito? At kung sakaling tutungo na ang kaso sa trial stage, ano sa tingin ninyo ang magiging pinakamalaking legal challenge ng bawat panig? Ito ay hindi lamang simpleng kaso ng isang tao. Ito ay pagsubok sa ating pag-unawa sa hustisya. Sa mga ganitong high-profile international cases, mahalagang dapat na maunawaan natin ang legal na proseso. Hindi sapat ang headline, hindi sapat ang emotional statements. Ang mahalaga ay ang legal standard at judicial determination. Hanggat walang final ruling, nananatili ang presumption of innocence. Muli po, ako si Attorney Frank, your lawyer on the go. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon kayong natutunan sa episode na ito. Please click like and subscribe to my YouTube channel and I hope to see you in the next video. God bless you all.